Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and saan mang sulok ng mundo. Mga kamunting tinig, pag-usapan natin ang napakahalagang development when it comes to transparency and accountability ng ating mga public officials, sapagkat inihayag na po yung tinatawag po natin na Open BICAM. Na kung saan, ang BICAM ay nabalot ng misteryo, no, at kababalaghan dahil po sa kontrobersya ng mga insertion at syempre yung mga pondo ng gobyerno na hindi po napapatupad ng maayos. Mga kamunting tinig, ang pag-usapan natin, opening of BICAM to the public. So ano po yung kahalagahan nito? Matatandaan po natin na isa po sa mga hakbang ng ating Pangulo ay ang suportahan ang Open BICAM. So bilang hakbang upang patunayan sa taong bayan, mga kamunting tinig, na ang bawat sentimo ay mapupunta sa magandang serbisyo at programang kapaki-pakinabang. So inudyok din ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na buksan po sa publiko ang bicameral session sa pagsasapinal ng 2026 national budget. So, alam naman natin pag sinabi pong Open BICAM, makikita po ng publiko, ma-access po ng publiko. Yan po ay para mamonitor ng taong bayan ang bawat sentimo ay mapupunta sa tama, sa makabuluhan, at sa mga magagandang serbisyo at programang pinupunduhan ng ating gobyerno na kapaki-pakinabang. At yan po mismo ang sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Napakalaki na, no, ng sigalot pagdating po sa pondo. No, very controversial. Pero hindi po may pagkakaila, mga kamunting tinig, ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang siyang naging susi para malaman ng buong mundo at ng sambayanang Pilipino ang malawakang korupsyon sa pundo ng taong bayan. So makikita nating lahat bilang taong bayan kung sino-sino po ang kumakada. Okay? Gumagawa ng mga milagro sa budget at kung ano ang kanilang paliwanag. No? Kasi makikita mo kung sino sa mga senador, sino sa mga congressman na miyembro ng bicameral committee yung mag-uusap-usap, no? Kung ano yung dahilan kung bakit idagdag ito, ano ang dahilan kung bakit bawasan ito, ano ang dahilan kung bakit priority ito. So maliwanag po sa sikat ng araw dahil po yan sa pag-uudyok ng ating mahal na Pangulo na buksan sa publiko ang bicameral session para po sa pagsasapinal ng General Appropriation Bill para magiging General Appropriation Act from the basis na National Expenditure Program from the Office of the President. So makikita na po nating lahat kung ano yung mga nangyayari, paano magbabatuhan, sino-sino ang pumabor at sino-sino ay yung hindi. So walang tinatawag po na biglaan or shall we say gulatan. Kasi makikita mo doon yung bawat paliwanag ng mga congressman at ng mga senador. Ito po ang magiging bagong standard ng budget process para pumapawi ang agam-agam ng taong bayan sa isang prosesong dati nang hindi po bukas sa mga mamamayan. Ang nakikita lang po natin is budget deliberation from the Committee on Appropriation sa committee level and at the same time sa plenary. So ang next po doon ay ang tinatawag po na pagtanggal sa mga agam-agam, pagpawi sa mga agam-agam, sapagkat ang proseso po ng bicameral session ay para isapinal ang pondo bawat taon ay tago po yan sa publiko. Hindi po bukas sa mga mamamayan. Pero ngayon, dahil po sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo, para mapawi yung mga agam-agam, yung mga duda, at saka syempre mapagtibay ang tinatawag na transparency, hindi yung secrecy, ay bukas na po sa mamamayan ang bicameral session. Kasi doon po napapahamak yung iba, kasi kaya ngayon nagtuturuan, nagkakagulatan, no? Kanya-kanyang paliwanag, kanya-kanyang tanggi
kung sino po yung mga nag-insert, ano po yung kahalaga ng insertion, bakit po in-insert ito. Dahil yan po yung issue ngayon sa ating gobyerno. Kaya bilang tugon ng panawagan ng ating mga mamamayan, itong ating mahal na Pangulo ay gusto po niyang iwasto ang kaugalian para hindi na muling pagdududahan. Yan po isa sa mga napakahalagang issue na dapat nating pagtuunan ng pansin at pasalamatan dahil may Pangulo tayo na binibigyan ng halaga ang transparency and accountability. Kaya nga po niya binunyag sa taong bayan na meron pong mga di ka nais-nais na mga programa ng gobyerno, particular sa infrastructure, na nag-ugat dahil po sa kaliwat ka ng mga sinasabing insertion at mga amendments. Ano po ang naging dahilan kung bakit ganun ang nangyari sa pondo, bakit hindi na-realize yung mga ganito, bakit natanggal yung mga priority projects ng executive department, lalong-lalo na po yung tinatawag po na mga infrastructure projects para po mapagtagumpayan ng build more. Okay? So, ayan mga kamunting tinig, napakagandang balita to kasi ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos talaga ang nagsabi na kung saan ay bukas na sa publiko. Wala na pong tago-tago, no? For the sake of transparency and accountability, ayun, buksan na po sa publiko ang bicameral session. Okay? Kasi first time in the history yan, mga kamunting tinig, kaya wala nang lusot sa mata ng publiko. Live streaming po yan ha, sinasabi ko sa inyo, live streaming po yan. First time po yan na inutos ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Para nang sa ganon ay maisigurado na po ng lahat yung mga hakbang sa pamamagitan ng pagtatalakay ng pondo, buksan natin bukas sa publiko. So aligned sa pambansang plano at walang questionable insertion at saka mga walang questionable amendments. So again, binabalita ko po sa inyo mga kamunting tinig na wala na pong lusot sa mata ng publiko. First time in history, okay, na inutos po ng isang Pangulo na walang iba kundi si PBBM ang magkaroon po ng live streaming ng buong deliberation ng Bicameral Committee. So layunin nito mga kamunting tinig na masigurado na lahat ng hakbang sa pagtalakay ng budget ay bukas sa publiko, aligned sa pambansang plano at walang questionable na insertion. Okay? Kasi dati, at saka sinabi po ng ating mahal na Pangulo, wala na po yung mga small committee na yan. Diretso na po yan. So ang Bicameral Committee kasi composed of House of Representatives and at the same time the Senate. Na kung saan, Diyos ko, nung mga 2025 budget, nilinlang nila ang presidente at saka niloko nila yung taong bayan. Kasi may mga programa na pinunduhan pero hindi ginawa complete ang kanyang report. So napaka-importante po itong makamunting tinig na development. Kasi wala na pong ibang wala na pong ibang pangulo to ang nakagawa. So sana ang mga Duterte Dihad supporters diyan ay ma-appreciate niyo na lang naman to kasi hindi po ito nangyari sa Duterte administration eh. Wala pong open BICAM to the public. Walang opening o BICAM to the public. So, yung iba dito, magugulat na lang sa mga aksyon ng presidente na unpredictable. Kaya po, yung mga korap, yung mga gahaman sa pondo, nagtuturuan na ngayon. Tandaan po ninyo, nagkakaroon ng samot-saring investigation. It is because of the president. Expose na malawakan po ang mga ghost projects, mga substandard, na mga infrastructure. So ulitin ko sa inyo, bilang hakbang upang mapatunayan po mga kamunting tinig sa taong bayan na ang bawat sentimo ay mapapunta, mga kamunting tinig, sa magandang serbisyo at magandang programa at hindi lang maganda, kapaki-pakinabang pa, inudyok po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na buksan po sa publiko ang bicameral session sa pagsasapinal ng 2026 budget. Approve na po Approve na po sa plenary. Dumaan sa masusing interpolations before approving the 2026 budget. Approve na po.
Tandaan po ninyo, approve na po, pero bago po pirma ng ating mahal na Pangulo, magkakaroon pa po ng bicameral committee. So makikita ng taong bayan kung sino-sino ang kumakanda sa budget at kung ano ang kanilang mga paliwanag sa bakit nila pupundahan ito at bakit hindi nila ito pupunduhan. So walang biglaan, walang gulatan, walang surprise. Magiging transparent. Okay? Magiging transparent at magiging aligned lahat-lahat. So mahahalata mo mga kamunting tinig kung sino po ang may mga hidden agenda. So ito ang magiging bagong standard ng budget process ng ating gobyerno para mga kamunting tinig, mapawi ang mga agam-agam, ang mga dududa sa isang prosesong dati nang hindi po bukas sa publiko o sa mga mamamayan. Kaya tinimok po ng ating mahal na Pangulo, kaya po tinugunan niya na iwasto ang mga nakaugalian para hindi na muling pagdududahan ang pagpasa ng taunang pondo ng gobyerno. Ito pong muli, ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabi, tayo pong lahat ay ang mga munting tinig sa bagong Pilipinas na tinaguriang mga bagong Pilipino. Salamat po, and adios.